Magandang gabi po. Ang ating pag-usapan ay itong, yung nakialam na po ang Panginoon at nagbigay po ng milagro para mai-save po yung ng mga nakatira dun sa West Road, 22 kilometers West Service Road sa Muntinlupa, na kung saan andun po yung Immaculate Conception Compound, Acero Compound, Agpo Compound. At marami pong mga bahay doon na ididemoli sa utos ng Regional Trial Court ng Pasay Branch 115. So, ang nakaka-intriguing dito ay naging final ng decision at nag-utos pa ang Branch 115 ng demolition. At kung nag-utos sila ng demolition, ang problema sa kanila ay bakit sila nag-utos ng demolition? Dahil ang lupa na i-demolish kung saan ang mga bahay ay i-demolish ay nasa teritoryo ng Muntinlupa City na may sariling regional trial court. Tapos, ang Pasay nag-order, hindi niya, wala siyang territorial jurisdiction doon. Yan ang unang nakapagtataka. So, anyway, isummarize ko lang muna yung mga problema. Tapos, nag-utos pa na i-demolish ang persons acting under the defendants. Paano mo ipapaliwanag na magkaroon ka ng justification na yung mga taong walang alam sa kaso ay i-demolish nyo? Ito pong halimbawa nito na ginawa natin, no? Sa totoo lang, aminin ko man, dahil po yan sa aking utak nung ginawa kong petition na pinirmahan ni Atty. Zachary Estacio, ay talagang nag-isip ako ng malalim doon kung paano ang diskarte. Kasi po, final ng desisyon, nag-utos pa ang korte ng Pasay na i-demolish. Ang aking pinanghawakan lang ay, good evening, Liche, no? Ang aking pinanghawakan ay yung argumento lamang. At marami akong argumento, at ang argumento ko lahat na yun ay tinatawag ko na yun po ay ang pag-abuso sa kapangyarihan ng Regional Trial Court ng Pasay City at abuso din sa kapangyarihan ng sheriff na kung saan manggigiba na lang siya ng mga bahay na hindi man lang to begin with, nung nagsimula pa ng kaso, hindi naman sila sinama sa kaso. Okay. So, ganun na sitwasyon. So, paano namin isisig yung mga tao doon, mga bata nila, especially na nag-aaral sa katabing school? Ang katabing school po ay Kupang Elementary School, Annex. Pagkatapos, katabi ng mga kwanyo, nag-aaral ang mahigit 200 na mga bata na nakatira dito sa i-demolish. So, ano kaya ang mukha ipapakita natin? So, yan pong sitwasyon. Ngayon, matigas pang ulo ng sheriff. Gusto niya ipapatupad. Alam naman ng sheriff na hindi kasama yung mga bahay doon at mga tao ron, hindi sila kasama sa kaso. Bakit niya ngayon ay ipangalandakan niya, aasa na lamang siya sa general or presumption na ang lahat ng mga tao nakatira ay pinipresume lagi nasa ilalim ng dependent ay umakto mula nagkumukuha ng karapatan mula sa dependent. So, yan ang sitwasyon. So, ngayon, nag-umakto tayo. Gamit po ang talino na binigay ng Panginoon, ay nagsampa po kami ng petition sa Supreme Court. Bakit Supreme Court? Kasi RTC naman yun. Pwede namang pumunta sa Court of Appeals. Ang katwiran po niyan ay sapagkat ang issue po, ang tanong ay ano ba talaga ang batas? Ang tanging korte lamang makapagsabi mo kung anong talagang batas ay ang Supreme Court lamang. Hindi po pwede ang Court of Appeals. So, given that, nagdiretso kami sa Supreme Court. So, ngayon, ang sugo sa akin ng Panginoon kung anong gagawin ko ay gumawa ako ng petition for amparo, writ of amparo, petition for certiorari, petition for mandamus, at petition for prohibition. Ang tatlong yan ay nasa ilalim po ng tinatawag ng mga abogado na Rule 65. At ang pundasyon yan ay kung mayroong abuso ng kapangyarihan, ang sinumang opisina ng bayan ay pwede mong gamitin yan.
This time, ang nag-abuso ay ang opisina na korte ng Pasay na RTC Branch 115. So, sa pag-abuso nito, bakit ko nasabing abuso? Marami pong dahilan. Mamaya, babalikan ko. So, yan ang katwiran natin dahil may abuso, humingi kami ng remedyo o ng tulong sa Supreme Court na ipatigil muna ang demolition sa mga maralitang tagalungsod ng Muntinlupa sapagkat ay nag-abuso sa kapangyarihan yung sheriff at saka yung mayor din at saka kanyang bayan at National Housing Authority ay nag-abuso din sa kapangyarihan sapagkat hindi sila umaakto para bigyan ng relokasyon ang mga taong apektado. So, tandaan niyo po, matindi pong utos ng batas sa Section 28, Republic Act 7279, na kapag walang relokasyon, walang demolition. Ganun po yun. So, pag binasahan mo, pinag-aralan mo yung Section 28, lalo na yung paragraph 8, ay kapag may utos ng korte na i-demolish ang mga maralitang tagalungsod, ay kailangan bigyan muna ng 30 days na palugit mula sa utos ng sheriff. Tapos, sa 30 days, inaasahan na mag-coordinate ang sheriff sa office, Urban Poor Office, Affairs Office ng city, makipag-coordinate siya sa Office of the Mayor, makipag-coordinate siya sa National Housing Authority, makipag-coordinate siya sa Presidential Commission on the Urban Poor. At ang issue ay magde-demolish siya. At hindi niya magagawa ang demolition kung walang relokasyon. Kaya ang may obligasyon naman magbigay ng relokasyon ay ang primarily local government unit na involved. In this case, the city government of Muntinlupa. At kung city government of Muntinlupa, it is headed and represented by the mayor who at this time is Rosano Rufino Bunuan Biazon. So, yan po kanyang obligasyon. So, true enough, saka criticize ko kay Rufi Biazon, umakto. So, yan ang batas na i-invoke na mga maralita na i-demolish. Kailangan muna may relocation. Ngayon, may sitwasyon. May bibigyan siya sa ilalim Section 28, paragraph 8, nag-utos na maliban sa 30 days, iba pa yung 45 days na paghahanap ng relokasyon. At kung hindi maabot ang relokasyon, bibigyan ng tinatawag na financial assistance ang mga apektadong tao na hindi bababa ang assistance sa 60 days times the minimum wage sa araw na yun. Ang minimum wage sa Metro Manila ay 695 pesos a day. So, pwede natin sabihin 700. So, 60 days, 6 times 7 is 42. So, 42,000 pesos. Dapat, yun ang sundin ng korte, isigurado ng korte at ng sheriff. Pero sa kasong ito po, ang nangyari, nag-demolish lang ang sheriff na walang binibigay. So, obviously, pwede ngayon ikulong si sheriff at mga sumusunod sa kanya sa kulong na hanggang 10 taon at may multa pa sapagkat iyan po ang inuutos ng batas kung may paglabag sa utos ng udhalo, kahit alinmang sa batas nito ay pwedeng kasuhan at ikulong yung kasama na ang sheriff dyan. Okay? So ngayon, ang ginawa ng sheriff, si sheriff, kamag-anak ko pa naman to, pangalan niya is si Bernard Ryan R. Ariola. Kasi ang lula ko, Ariola eh. Doon ang galing sa Ahoy, Iloilo. So ngayon, ang ginawa niya, padimulis siya, padimulis. Kawawa naman yung mga nadimulis na. Hindi sila binigyan hanggang ngayon ng kahit ng pera. Obligasyon po ng plaintiff na nagpabigay, sa totoo lang, nakalagay lang ang una, yung obligasyon sa sheriff, sa local government unit. Pero utusan din ng local government unit ang may-ari ng lupa. Gusto nyo pala ipadimulis, may magbibigay kayo ng pera. At kailangan, utos na batas, 60 days times minimum wage law. Yan ay kung hindi may bigay kagad yung relocation.
Yan ang dapat ini-observe ng sheriff. Ang sheriff dito ay karaka, titirahin, pinatira. Next is ina-invoke namin na dinala na rin namin sa Supreme Court ang question, bakit hindi muna humingi ng demolition permit ang sheriff? Kailangan ba yon? Alam mo, sa totoo lang, pag tiningnan mo yung history ng demolition sa Pilipinas, ever since, not one demolition ordered by the court applied for demolition permit sa Office of the Building Official. Ang tanong, dapat bang mag-apply? Ang sagot ko, dapat. Bakit? Utos kasi ng batas sa National Building Code. At ibibilang ko sa Section 213, ibibilang ko ang mga tao nag-demolish na walang demolition permit. So, ipapademolish, ipapreso pa rin namin ulit si sheriff. Sa ibang kaso, pangalawang kaso, sa ilalim ng batas na National Building Code, Presidential Decree 1096. Yung isa naman, yung paglabag naman sa Section 28, Republic Act 7279, another imprisonment. Kaya lahat kayo na sheriff na makikinig ngayon dito, you have to be aware. Kukuha kayo dapat ng building permit, anong demolition permit. Bakit kailangan ng demolition permit? Kasi utos ng batas. At ano ba ang katalinuhan sa likod ng utos ng batas? Kasi ganito po yun. Kapag mag-demolish, maaring matumba bigla, may mamatay na tao. Kaya sinisiguro ng batas ng Presidential Decree 1096 na dapat walang masasaktan na mga tao. Kahit yung mga nagdidemolish ay hindi masaktan. So, para hindi masaktan, mag-apply muna ng demolition permit. At ano ang pangangailangan para bigyan kayo ng permiso ng Office of the Building Official? Ang unang pangangailangan sa ilalim ng batas, magsumiti ng demolition plan ang magpapademolish na sheriff. At pagkatapos, ipresenta pa sa Office of the Building Official kung sino-sino na may alam ba sa pagdidemolish sa mga taong kinuha nyo. Number 3, kailangan may engineer naka-assign o di kay architect na naka-assign bago magdidemolish, bago kayo mag-apply. Yang nangyari dito, tira na pumulot na kung saan-sang barangay ito si Sheriff Ariola. Namulot na lang kung sa Tondo at namulot ng mga taga-Giba. Wala namang alam, taga-Giba lang. Ang dala-dala, maso, bang. Hindi na ba alam na maaari kayo matumba at matumbahan ng maipit kayo ng mga dingding na simento na natutumba. Mamamatay kayo doon. So, iyan po ang unang tanong namin na binitbit namin, nagsampa kami ng kaso sa Supreme Court. Yung mga iyan, nakatalinuhan, wala pang nakapag-isip yan, galing po sa Diyos yan at dinikta lang ng Diyos sa akin. Next, hindi ako si Kibuloy pero naniniwala ko galing kay God yun. Next, ininboke ko na yung kaso na yan ay November 15, 1981 pa sinampa. Sa panahon, naka-a-approve lamang ng Batas Pambansa bilang 129 na nagtunaw o tinunaw o tinanggal na ang Court of First Instance at pinalitan ng Regional Trial Court. Sa Muntinlupa, may Regional Trial Court ng Muntinlupa. So bakit sila sa Pasay nagsampa? Hindi ko alam kung bakit. At bakit naman ang Pasay, bakit tinanggap? Nang pinag-aralan ko, dapat sa Pasig City RTC pa nga sila nagsampa Kung hindi pa na-organisa yung Muntinlupa RTC, dapat sa Pasig City lang sila magsampa. Kasi sakop pa ng RTC Pasig ang Muntinlupa doon. Kasi sakop ng probinsya ng Rizal. So anyway, kinwesto namin yan na walang jurisdiction ang RTC Pasay. So, yung pag-assume ng jurisdiction at pagpalabas pa ng utos na demolition ay abuso na ng kapangyarihan ng ginagawa ng RTC Pasay 115. Yun ang katalinuhan naman ay sugo ng Panginoon sa utak ko. Next, ang pagpademolish na hindi man lang tinawag ang mga tao nakatira ay maling-mali. Hindi po pwede gagawin ng korte yun. Pero, nagpapakasimple na lang, pakonbinyente na lang, nagmamadali ang sheriff. Sinabi niya lang, all persons acting under.
Hindi nga siya nag-report sa court kung sino yung persons acting under. So, kinwestiyon namin yan. Next, sa ilalim po ng Article 1144 ng Civil Code of the Philippines, ay bawal po na hanggang 10 taon lamang po pwede ipatupad ang desisyon ng kahit anong korte mula sa araw na ito'y naging final. Naging final ito 1982 pa. Anong taon na ngayon? 2025. Tapos umakyat pa sila, may ibang kaso pa sila na pinag-usapan, pero hindi nila pwedeng itatali sa kanilang utos ang mga taong walang alam sa kaso. From the start, hindi nila dinala yung mga tao, mga ididemolis na hindi nila sinama doon sa kaso. So, ngayon, ang isa pang pag-abuso ng kapangyarihan dyan, mismo si sheriff, kapangyarihan, kanyang obligasyon na i-report sa korte, sa RTC, Pasay, kung sino ang mga tao, kung meron ba o wala. Hindi siya pwede karaka-raka, lalagay niya lang persons acting under the defendant. Kasi to begin with, nung sinampa ang kaso noong November 15, 1981, ang kinasuhan ng tao. Wala yung mga nakakondem, mga may bahay. So, yan po ang isinight namin ng mga abuso ng kapangyarihan ng RTC. So, sinugo naman sa akin yan ng Panginoon kung paano mag-argumento sa Supreme Court. So, meron pa. Ang mga tao ay napatunayan namin na 1990s o 1970s pang iba ay nandoon ang mga bahay na tinayo. So, ibig sabihin, inosente sila. Bakit? Naniwala sila sa tao na nagbigay sila permiso, nagbigay sa kanila ng permiso na magpatayo, ay si Joaquin Landrito. Nakita ko yung sale certificate ni Joaquin Landrito na binili niya sa gobyerno kasi dating friar land yung Muntinlupa sa Kupang. Kaya ibinenta sa kanya 2.4 hectares. Tapos nakapangalan, binigyan siya ng titulo sa TCT number 29433, nasa pangalan pa rin niya, hindi pa na-cancel. So paano nangyari? Nagkaroon ng titulo yung Ayala Integrated Steel Manufacturing Corporation. Paano sila nagkaroon ng titulo? Titulo pala, may titulo naman si Joaquin Landrito. The same lot, the same ang tinutukoy na lupa. Lot number 1308-D. Ganon din ang lupa ng ginagamit ng Ayala. Paano nangyari? Gusto ko, tinanong namin niya sa korte, sinabi sa argumento namin sa korte, hindi muna nila inalam. So, big sabihin, nag-abuso ng kapangyarihan ang korte ng Pasay City. So, with those, ladies and gentlemen, nag-abuso din ng kapangyarihan itong Office of the Mayor at saka yung NHA at saka yung Presidential Commission on the Urban Poor sapagkat hindi nila ginagampanan, wala silang action, yung hindi nila paggalaw ay pang-abuso sa kapangyarihan nila. Para dapat sila gumalaw para magbigay sa lahat ng mga maralitang tagalungsod ng mapupuntahan bago sila i-demolish. Sakasakali walang karapatan ang mga tao. Sa argumento namin, sinabi namin sa Supreme Court, hindi po kami kontra sa demolition. Ang sa amin lamang ilagay sa ayos na magalang naman ang karapatang pantao ng mga tao rito. Kasi number one na karapatan na hindi ginalang dito, which is abuso na naman ng RTC Manila at saka RTC Pasay at saka yung sheriff ay yung utos na pinakamataas na karapatang pantao. Utos ng Constitution. Ano yun? Section 1, Article 3 na nagsasabi, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the law. Ang ibig sabihin yan, sa Tagalog, walang sinumang tao ang mapagkaitan ng buhay, kalayaan at kayamanan kung walang batas. At walang sinuman ang mapagkaitan ng patas na pagtingin ng batas. Yung patas na pagtingin, paborito sasabihin ni Mayor Lim dati, anong buhay pa siya, Alfredo Lim, the law must apply to all. Otherwise, none at all. Yun, ganun ibig sabihin nun. Pero kung ako mag-argumento, the alikes, yung mga magkapareho ang sitwasyon, must be treated alike. Kailangan, ititreat sila magkapareho. And the unlikes,
Unlike, yung mga hindi magkapareho ang treatment. Okay? So ngayon, hindi pwede mag-discriminate ang korte kumo dahil mahirap sila. Bawal gamitin ang kahirapan bilang basihan sa itatanggi mong karapatan sa kanila kasi mahirap sila, doon kasi iba ibibigay mo. Hindi po. Ang pag-usapan ay ang karapatan na patas na pagtingin, the law and shall not be denied, the equal protection of the law, ay dapat kailangan pantay sila sa tingin ng batas. Actually, mas lamang pa nga yung mga mahirap pag sinunod natin ang inutos ng dating presidente nung nabuhay pa siya, si Ramon Magsaysay. At ang sabi niya, those who have less in life must have more in law. Yung sino man na walang yaman sa buhay ay dapat magkaroon ng mas marami sa batas. Yun ang sinabi. O, namatay, mas magaling pa si Magsaysay kaysa kay Quezon. Kasi si Quezon, sabi niya, I'd rather want a despot, a riotous person to manage the Philippines who is a Filipino. Wala, yan. Kaya tuloy, nabigyan tayo ng Hilo Garci, nabigyan tayo ng Gloria Macapagal, na nagmumura sa Pilipinas, nabigyan tayo ng Marcos Sr., may Marcos Jr. pa. Lahat na kayo, nagbigyan kayo ng Duterte, maraming pinatay. Nabigyan kayo ng si Gloria Macapagal, marami namang ginawang kabalastugan, pagnanakaw. So, ganun po ang nangyari dyan. Pero anyway, what is important here is, pinakinggan ng Panginoon at Panginoon na mismo ang gumalaw. At dahil doon, si Mayor Roffy Biazon ay nagkaroon ng armas na talino kung anong gagawin. At ginawa niya, inutusan niyang abogado nila sa Muntinlupa at nagsampa sila ng motion to stay execution. Ang basihan, yung petition sa Supreme Court. So kaya, ang nangyari, nagpatawag ngayon, nagpalabas ng utos ang RTC Pasay City at magkaroon ng hearing. At yan po ay kasiguraduhan na nabibigyan na ng pagkakataon o due process ang mga tinulungan namin. At yan po ay dahil sa pagdadasal namin mula sa Panginoon. Alalahanin niyo po, yung hindi ko medyo na naninindig di balahibo ko, noong 25 kasi 26 ang unang schedule ng demolition. Nagdasal talaga ako. Akalain ba naman, nag-report ang Pag-asa na papasok ang bagyo. Hindi nga natuloy. Pero dahil dun sa report na yon, nagpalabas ng utos ang Supreme Court na wala muna, sarado muna ang korte. Nagpalabas din ng utos sa Malacanang, sarado ang lahat ng opisina. Tsaka, eskwelahan. So, yun po ang divine intervention dyan na number 1. Number 2 na divine intervention, nung sinabit na namin, naintindihan na tumigil ng sheriff nung pinakita niya ang petition ng sinampa namin sa Supreme Court. At nagsampa din tuloy ang mga abogado ni Mayor Biazon kasi nagkaroon na sila ng pagkakataon na pwede sila mag-intervene dahil sinama namin sa kaso ang Muntinlupa Local Government Unit. Ang aligasyon namin ay hindi sila nagbibigay ng relokasyon. Obligasyon nila yon. So, ganun po nangyari. Kaya nga, I'd rather clap my hands for the Lord. Yan po nangyari. Yan po ang nagawa namin sa pagtulong po sa mga maralita sa Muntinlupa. Nais ko rin po, ipakita ko muna ang sitwasyon nila sa pamamagitan ng Google Earth. Pakita ko po yung mapa ng bahay nila. Ito po yung Google Earth. Nakita niyo sa Google Earth? Ito po ay, palaking ko, ito po yung lugar. Dito, tingnan niyo yung cursor ko. Yan po. Yan, malaki yan, 2.4 hectares. Kasama rin dito yung nakita ninyo ay na-demolish na. Noong, sa shot, makikita mo sa camera na kuha ng satellite ng Google Earth, April 30, 2005. Yan po, at 2025. So, makita mo, tingnan natin, bumalik tayo sa March 30, 2025.
O yun, andyan pa ang bahay o hindi pa na-demolish sa March 30, 2025. Ngayon, alamin natin kung ano ba ang pinakamaagang petsa na nandito na. Tingnan natin ang pinakamaagang petsa na shoot ng Google Earth ay April 2004. Ayan, tingnan natin. Makita ninyo, ayan, 2004. Tingnan natin kung may mababa pa dyan. Oh. April 21, 2004. Ayan, ano pang tingnan natin, 1985, wala pang shot. Pero April 21, 2004, ito po, andito pa yung palaking ko. Andito pa yung bubong ng giniba. So, ibig sabihin, noong 2004, ay nandito na mga bahay. Ayan, kompleto sila mga bahay. Wala. Ganun pa rin ang bahay, makita mo sa ngayon. 2004 yan. Fast forward tayo sa, sa 2025. Ayan, April 30, 2025. Ayan, wala na yung building, Dinimolish. Ayan, wala na. Tapos ang natira dito, yung didemolish pa nila, ito dito. Ngayon, naisalba namin yung hindi pa demolish na pinatigil ang sheriff sa pagdidemolish. So, dyan yung nakikita. Pero ng March 30, ay andyan pa yan, hindi pa na-demolish. Tingnan nyo, March 30. Andyan pang bubog, So, makita ninyo ngayon kung paano paano maggamit ng Google Earth sa pabor sa inyo. These Google Earth shots ay ginamit ko po na ebidensya para patunayan na inosente sila nung pinagpatayo sila ng kanilang mga building. Kaya gayahin nyo rin yan, mga abogado na kikinig sa akin, gayahin nyo rin yan, gumamit kayo ng Google Earth. Kasi may shot sa panahon na hindi pa. Ang issue namin dito, ang argumento namin dito ay inosente na nagpatayo ng bahay itong mga taong ito sapagkat ando ng bahay na 2004. Ulitin ko 2004 andyan yung bahay na kita mo, pinakita ko na 2004, nandun ang bahay na at this time hindi na bago ang bahay, hanggang dyan pa rin sila. Ibig sabihin po, tama po ang aming argumento na pinakita namin ng certified true copy ng sale certificate na binenta ng pamahalaan natin sa kay Mr. Joaquin Landrito ang lupa. Diyan sila, buong lupa ito kay Joaquin Landrito. At inagaw ngayon ng tinatawag na Asian Institute, Asian Steel. Kaya ito ang nakakatawa. Makita nyo dito katabi? Katabi. Ito po yon Asian Enclaves. Magandang isang enclaves yan. Para tingnan natin Asian Enclaves. Yan, Asian Enclaves. Yan mga condominium yan, high-rise building. Kukuha tayo ng mga litrato ng Asian Enclaves. Yan ang na-demolish Pero ito yung Asian Enclaves. Ito yon. Ito yung condominium. So, ipakita ko sa inyo yung condominium, maghanap tayo ng litrato para kayo ay malaman ninyo.
Asia Enclave sa Alabang. So, ito, pakita ko sa inyo yung Asia Enclaves. Ang ganda ng mga condominium dyan sa Asia Enclaves. Ito po siya. Yan. Yan. May pre-selling pa sila, ha? Dali lang. Hanapin ko namang Asia Enclaves. Ito. Nakita ba nyo yan? Yan pong Asia Enclaves. So, ay, maghanap tayo ng ibang ano. Asia Enclaves in photos. Ito. Ay, pakita ko. Asia Enclaves. Diyan po nakatira ata yung mga mayaman. Yung may-ari ng Asia Integrated, Ayala Integrated Steel. Diyan po nakatira. O, nakita nyo? Yan pong Asia Enclaves. O, yan. Ang ganda ng kondominium mo. Ayan, mga loob ng unit. Oh. Yan ang bahay na kada unit. Yan. True Pag-ibig daw, kondo in Alabang. So, tingnan natin. Ang halaga niya, 4,873,000. So, anyway, pinakita na lang sa ganun bahagi. So far, so good. Yan lang po ang ating at least salamat po sa Diyos at naisip natin sa kapahamakan ang 200 houses po. Maraming salamat sa Diyos. At ito naman ay big achievement namin sa pagtulong sa mga maralitang Tagalusod. Ang hindi lang namin na solusyonan yung naunang na-demolish. So lang, shout out na lang ako kay Ben Ing. Dito sa taas tayo magsimula. Si Lee Chen, si Francisco Rosario Jr., si Edgar Nacion, Emeline Marbella, tapos God bless Attorney Kausing. Sana maraming pa kayong matulungan. Kaya nga, nag-dedicate na rin ako dito kasi gagawa po ako ng mga party list na bahay para ang objective ay lahat ng tao may bahay. At saka katarungan, yung jury system. Ang jury system kasi kung saan ang gagawin, ang purpose namin ay ang magiging judge lang sa kada korte ay, kada trial, mga tao, hindi na yung judge. So, Juan Sarco, good evening, Idol Toto, in watching from Kuwait. Si taga West Coast pang ako. Problema ko, naka-Korean ang karakter sa mo, hindi ko mabasa. Helen Baguio, good evening po.
Ted Duntan. Tapos highlight daw, share rin, no? Tapos Ted Duntan, boring mga topic na to. Parte sa Blue Ribbon hearing, topic mo. Sige, kasunod yan, Blue Ribbon po. Makatao, di matuloy ang Demolis bukas. Ilalabas si Jose Marichan. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the streets, remember the child. September 1 na pala, no? Joe Pau Gasol, Salot, Boss Toto, Rogelio Pacoma, ikaw wala, yung po ang suga ng Panginoon, sugo ng Panginoon para sa ICC. Bineng, Pasig, Ricky Paguyo, magandang gabi, Idol Doc, Attorney Engineer Toto Kausig. Susunod mula sa Quezon City, Marcy Narvasa Suzuki, God bless Dr. Toto sa paggawa mo ng tamang batas. Kaya more blessings. Romel Bengson, congrats po, Tirador, Dr. Engineer Toto. Naimbag Rabim, Romel, mga kapsat ko. Hanggang dyan muna tayo. Mag-usap naman tayo ng mga heavy topics.